Sa gitna ng malalaking istante ng supermarket, naglalakad sina Lloyd at Nathan na para bang nasa museo sila. Namamangha sa mga tinapay na bagong luto, sa matatamis na biskwit at sa samyo ng mga pastry na tila nangaakit. Isa-isa nilang tinitingnan ang mga price tag, naghahanap ng pwede nilang bilhin. Basta't pasok sa maliit na halagang mayroon sila. Hindi sila mayaman. Ang perang dala nila galing lang sa mga plastik na bote at lata na kanilang pinulot at ibinenta sa junk shop. Sina Lloyd at Nathan ay mga batang lumaki sa ampunan at kapag wala silang klase, palihim silang lumalabas sa maliit na butas ng bakod sa likod ng bahay ampunan. Doon sa labas, sa mundo na tila mas malaya, naglalaro sila ng soccer kasama ang mga batang tagalungsod at sabay nangongolekta ng basura para mapakinabangan. Hindi naman sila nagugutom sa ampunan. Pero alam mo ba yung pakiramdam ng batang gustong maranasan kahit minsan lang ang kakaibang saya? Ang makatikim ng candy o tinapay na nakikita lang nila sa istante. Yun ang dahilan kaya sila naroon. Pagkatapos ng mahabang paglibot, napili na rin nila ang gusto nilang matamis. Hawak ni Lloyd ang maliit na supot ng pastry habang papunta sa cashier. Sa gilid, napansin ni Nathan ang isang matandang lalaking payat, marungis at halatang hirap sa buhay. Matagal nang nakatayo sa seksyon ng mga discounted items, wari nag-iipon ng lakas ng loob na bumili. Tingnan mo yung matanda, Lloyd. Parang gutom na siya. Oo nga, pero baka may pera naman siya. Mahinahong sagot ni Lloyd. Tara, bayaran na natin to bago pa dumami ang tao. Lumapit si Lloyd sa cashier at maingat na inilapag ang kanilang pinamili. Ngumiti pa siya. Isang ngiti na puno ng pag-asa. Eto, 38 pesos lahat, sabi ng kahera. Agad na inilabas ni Lloyd ang garapon ng mga bariyang pinaghirapan nila. Isa-isa niya itong binilang sa mesa, maingat at parang ginto. Pero nang matapos, napakunot ang noo niya. May kulang na 10 sentimo. Sandali lang po ate, parang may kulang. Sigurado po akong sakto yan kanina. Kinakabahang sabi ni Lloyd. Bilisan mo naman iho, ang haba na ng pila oh. Kung wala kang pambayad, ibalik mo na lang yan at umuwi na kayo. Sabi ng babaeng kasunod nila sa pila. Pasensya na po, 1 minuto lang po, baka nasa bulsa ko pa. Nanginginig ang boses na sabi ni Lloyd. Inilagay ni Lloyd ang kamay sa bulsa ng kanyang shorts. Nagbabaka sakaling may naiwang barya pa. Ngunit sa halip na makapa ang inaasahan niyang pera, ang nakapa niya ay butas. Nabingi siya sa katahimikan. Ang maliit na butas sa kanyang bulsa ang sumira sa munting pangarap niya na matikman ang tamis ng mundo sa labas ng ampunan. Napaluha si Lloyd, namumuo na ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata habang nakatingin sa cashier na para bang nagmamakaawa. Gusto niyang magpaliwanag, gusto niyang sabihin ng totoo na may butas ang kanyang bulsa na hindi niya sinasadya. Pero bago pa siya makapagsalita, sumabog na ang boses ng babae sa harap niya. Ano ba yan? Ang bagal mo. Kung wala kang pambayad, umalis ka na. Hindi to bahay ampunan, bata. Hindi ako nagbibigay ng libre dito. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lloyd. Hindi niya alam kung saan siya titingin. Nilingon niya si Nathan na tila gusto ring umiyak pero pinipigil lang ang sarili. Lloyd, iwan na lang natin yan. Baka magalit pa lalo yung ate. Ote, sandali lang po. May butas kasi yung bulsa ko. Pero totoo po, kanina sakto talaga yung pera ko. Ay nako, tumabi ka na dyan. Tatawagin ko na yung guard. Ngunit bago pa makatawag ng gwardya ang cashier, lumapit ang matandang lalaki. Yung kaninang nakita nilang pumipili sa mga discounted items. Ngunit bago pa makatawag ng gwardya ang cashier, lumapit ang matandang lalaki. Yung kaninang nakita nilang pumipili sa mga discounted items. May paghihina sa bawat galaw nito. Nanginginig pa ang kamay, ngunit marahan niyang inilapag sa harap ng cashier ang ilang barya. Eto, kung kulang daw sila,
Sapat na ba yan? Mahina ang boses na sabi ng matandang lalaki. Dapat sa sarili nyo ang isipin nyo muna bago kayo magbigay ng charity. Malamig na sabi ng kahera. Baka mas kailangan nyo pa yan kaysa sa kanila. Napatigil ang matanda at dahan-dahang tiningnan ng babae. May lungkot sa kanyang mga mata, hindi galit kundi pag-unawa. Pagkatapos ay bumuntong hininga ito at marahang naglakad papalabas ng tindahan. Bit-bit ang bigat ng mundo sa kanyang likod. Hindi nakakibo sina Lloyd at Nathan. Hindi nila alam kung paano magpapasalamat. Parang napako sila sa kinatatayuan hanggang sa maramdaman nila ang sulyap ng ibang tao. Mga matang puno ng panghuhusga. Dali-dali nilang kinuha ang candy at tumakbo palabas ng tindahan. Ngunit sa bawat hakbang, mas lalong bumigat sa puso nila ang hiya. Hiya na hindi nila nasabi na salamat po. Nakita nila ang matanda, mga ilang metro lang ang layo. Papalayo ito, dahan-dahan, waring napapagod. At doon, bigla na lang may nahulog mula sa bulsa ng kanyang lumang pantalon. Isang wallet na punit na ang gilid. Hindi niya yon napansin. Patuloy lang siyang naglakad, mabagal, tila walang pakialam sa mundo. Lloyd, nahulog yung pitaka ni Lolo, sabi ni Nathan. Nagulat si Lloyd. Aha, tara bilisan natin, baka mawala pa. Napatigil silang dalawa, saka sabay na tumakbo pabalik. Ang maliliit nilang mga paa ay kumalabog sa semento. Dalang pananabik, hindi dahil sa pera, kundi sa pagkakataong makabawi sa kabutihang tinanggap nila. Nang lumingon sina Lloyd at Nathan, wala na sa paningin nila ang matandang lalaki. Tanging hangin at alikabok na lang ang naiwan sa kalsadang tinahak nito. Wala na siya. Uli ka na, Nathan. Nagmamadaling sabi ni Lloyd. Tara, bilisan natin bago may makakita. Itinago ni Lloyd ang wallet sa bulsa at sabay silang tumakbo papalayo, paikot sa kanto ng supermarket. At pagkaraan ng ilang metro, napahinto sila. Hinihingal at pawis na pawis. Lloyd, baka hanapin niyo ng matanda, sabi ni Nathan. Teka lang, tingnan muna natin kung may laman, sabi naman ni Lloyd. Dahan-dahang binuksan ni Lloyd ang wallet. At sa loob, kumintab sa kanilang mga mata ang makapal na bungkus ng pera. Mga libo-libo at sari-saring denomination. Ngayon lang sila nakakita ng ganoon karaming pera. At sa isang iglap, parang binuksan ng tukso ang pinto ng kanilang murang isipan. Nathan, ang dami nito. Ang dami. Siguro pwede tayong bumili ng bagong sapatos o kaya mga laruan para sa lahat sa ampunan. Namamanghang sabi ni Lloyd. Nag-alangan namang sumagot si Nathan. Pero to ng matanda, Lloyd. Hindi atin to. Pabulong na nagsalita si Lloyd. Baka naman hindi niya na mapansin. Baka marami siyang pera kaya hindi mahalaga to sa kanya. Sandaling natahimik ang dalawa. Tahimik na tinitigan nila ang makapal na salapi. Tila kumikislap ito sa sinag ng araw. Parang inaakit silang gumawa ng kasalanan. Habang binubuklat ni Lloyd ang isang bulsa ng wallet, may nakita siyang resibo ng kuryente. At doon, nakasulat ang pangalan at tirahan ng matanda. Nathan, may pangalan dito. Mr. Benjamin Aragon. Siguro siya yung matanda kanina, sabi pa ni Lloyd. May address dyan, di ba? Sabi naman ni Nathan nang may pag-aalangan. Oo, nandito. Tumatangong sabi ni Lloyd. Nagkatinginan silang dalawa. Ramdam nila sa puso na mali ang iniisip nilang gawin. Ngunit ang buhay sa ampunan ay nagturo sa kanila ng maraming bagay. Kung paano magtiis, kung paano maging matalino para mabuhay. At kung minsan, kung paano pumikit sa tama para lang may makain kinabukasan. Lloyd, ibalik na lang natin, mahinang sabi ni Nathan. Hindi mo naiintindihan, umiiling na sabi ni Lloyd. Minsan lang dumating ang ganitong pagkakataon. Makakatulong to sa atin, sa lahat sa ampunan. Hindi naman siguro kawalan sa kanya. Nanahimik si Nathan.
Ang totoo, gusto rin niyang maniwala sa sinabi ni Lloyd. Ngunit sa loob-loob niya, may boses na kumukurot. Ang kabutihang itinuro sa kanila ni Miss Marie, ang kanilang tagapangalaga. Habang naglalakad sila pabalik sa ampunan, hindi sila nag-uusap. Tanging tunog ng kanilang mga yapak at hampas ng hangin sa kanilang mga mukha ang maririnig. Natahimik silang dalawa, pareho nag-iisip, parehong nag-aalangan at parehong may takot. Takot na baka mali ang desisyon na ginawa nila. Ngunit hindi nila alam na ang perang yon, ang simpleng wallet na yon, ay magdadala ng pagsubok na susukat sa tibay ng kanilang pagkakaibigan at sa kabutihan ng kanilang puso. Sa kabila ng kanilang pag-aalangan, tila hindi tuluyang naglaho ang mga aral na itinanim ni Miss Marie sa puso ni Lloyd at Nathan. Mula pagkabata, siya na ang nagturo sa kanila ng kabutihan, katapatan at respeto sa kapwa. At sa sandaling nakabalik na sila sa ampunan, unti-unting bumigat ang kanilang dibdib. Lloyd, hindi ako mapakali. Parang mali yung ginawa natin. Nag-aalalang sabi ni Nathan. Natahimik si Lloyd. Oo nga Nathan. Kahit anong isipin ko, parang may bumabagabag sa akin. Siguro dapat tanungin natin si Miss Marie. Lumapit silang dalawa sa gilid ng kanilang guro na abala noon sa pag-aayos ng mga gamit sa silid-aralan. Maingat na nagsalita si Nathan, pinipiling mabuti ang bawat salita. Ma'am, kunwari lang naman po, kung may nakita kaming gamit ng iba sa kalsada, kailangan po ba naming ibalik? Tanong ni Nathan. Nathan, Lloyd, alam nyo, hindi mahalaga kung saan mo nakuha o natagpuan yon. Kalmadong sabi ni Miss Marie at may ngiti sa mga labi. Ang mahalaga, kung hindi sa'yo, ibalik mo. Kasi kahit maliit o malaki yan, pag-aari pa rin yan ng iba. Ang tunay na kabutihan, anak, hindi natatapos kapag walang nakakakita. Diyan nga talaga nagsisimula. Napayuko ang dalawang bata. Habang naglalakad pabalik sa kanilang kwarto, ramdam nila ang bigat ng mga sinabi ni Miss Marie. Parang tinig ng budhi na matagal nang naghihintay marinig. At doon, napagkasunduan nila kung ano ang tama. Nathan, ibalik natin yung wallet bukas, kahit anong mangyari, sabi ni Lloyd. Oo Lloyd, mas masarap yatang matulog kapag malinis ang konsensya. Kinabukasan, halos hindi na sila makapaghintay. Agad nilang binalikan ang address na nakasulat sa resibo. Pagdating nila sa lumang kalsada, natanaw nila ang isang bahay na halos gumuho na. Kupas na ang pintura, kalawangin ng gate at ang pintuan ay parang ilang dekadang hindi nabuksan. Huminto sila sa harap nito at kinakabahan. Lloyd, sigurado ka ba dito? Ito raw yung address sa resibo, sabi ni Nathan sa mahinang boses. Oo, tara na. Bahala na. Huminga ng malalim si Lloyd bago humakbang pasulong. Ilang sandali pa ay maririnig na ang pamilyar na yapak. Mabagal, pagod at parang nanginginig. At nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanila ang matandang lalaki mula sa supermarket. Oh, mga bata, anong ginagawa nyo rito? Tanong ng matanda sa kanila. Lolo, eto po, nahulog nyo po kahapon, yung wallet nyo po, sabi ni Nathan. Napatingin si Lolo Benjamin, naguluhan sa una. Pero nang makita niya ang lumang wallet na yon, ang parehong wallet na nawala sa kanya kahapon, parang sandaling tumigil ang kanyang mundo. Namasa ang kanyang mga mata at sa tinig na nanginginig ay napabulong siya. Diyos ko, akala ko hindi ko na ito makikita. Salamat mga bata at salamat sa katapatan ninyo. Lumuluhang sabi ni Lolo Benjamin. Dahan-dahan niyang kinuha ang wallet mula kay Nathan at tinapik ang balikat ng dalawang bata. Hindi man niya agad nakilala na sila ang tinulungan niya kahapon
Ramdam niya sa puso ang kabutihan ng dalawang musmos na ito. Mga iho, pumasok muna kayo sa loob at magkape muna kayo. At sa unang pagkakataon, hindi lang sila nakainom ng mainit na kape, kundi ng aral na mas mainit pa sa anumang inumin. Na ang kabutihan, gaano man kaliit, ay palaging bumabalik sa tamang panahon. Pumasok sina Lloyd at Nathan sa bahay ni Lolo Benjamin. Isang maluwag na apartment na may halimuyak ng lumang panahon. Ang mga kasangkapan ay gawa sa mamahaling kahoy. May mga antigong upuan at mga lumang larawan sa dingding. Ang bawat sulok ay may kwento. Ang bawat kagamitan parang may alaala. Habang pinapainit ng matanda ang tubig para sa kape, pinagmasdan niya ang dalawang batang parang sariling anak. May lambing at pagod sa kanyang mga mata, ngunit higit doon may di matatawarang kabaitan. Salamat mga anak! Hindi nyo alam kung gaano kalaking bagay itong ginawa ninyo. Lahat ng laman ng wallet na yon, yan ang ipon ko para sa regalo sa asawa kong si Mary. Para sa anibersaryo sana namin. Matagal niya nang pinapangarap yung bagay na yon, sabi ni Lolo Benjamin. Nang banggitin niya ang pangalang Mary, nanginginig ang kanyang tinig. Hindi na niya napigilang mapaluha. Nasaan na po siya ngayon, Lolo? Pwede po ba naming makilala? Mahinahong tanong ni Nathan. Tahimik na tiningnan ng matanda si Nathan bago dahan-dahang itinuro ang isang portrait na nakasabit sa pader. Ang larawan ng isang ginang na may mabait at marunong na mukha. May itim na lasong nakatali sa gilid. Ayan siya mga anak. Ang asawa kong si Mary. 1 taon na siyang wala at matagal siyang nagkasakit at kahit anong gamutan ay hindi na nakaahon. Tinitigan ng dalawang bata ang larawan ni Mary. Sa mga mata nito, parang may ningning ng kabaitan. Parang isang inang minahal ng lahat ng nakapaligid sa kanya. At sa sandaling yon, naunawaan ni Lloyd at Nathan kung gaano kabigat ang pagkawala nito sa matanda. 40 taon kaming magkasama ni Mary, sabi pa ni Lolo Benjamin. Minsan, hindi kami nag-away. Hindi kami nabiyayaan ng anak. Marahil sa sobrang pagod namin noong kabataan o baka sadyang hindi ibinigay. Pero kahit wala kaming anak, napuno ng tawanan ng bahay na to dahil palaging may mga batang dumadalaw. Habang nagsasalita si Lolo Benjamin, tila naglalaro sa kanyang isipan ang mga alaala. Mga batang tumatakbo sa hallway, mga batang pinapakain ni Mary ng biskwit, mga batang pinapatahan niya kapag umiiyak. Mahilig siya sa mga bata. Kapag may mga bagong panganak sa kapitbahay, siya agad ang unang nag-aalok na magbantay. Lahat ng nanay dito nagtitiwala sa kanya. Kaya kahit tumanda siya ay palagi siyang may kasama. Ang bahay naming ito, palaging may halakhak ng mga bata. Ngunit higit sa lahat, may isa siyang pangarap na hindi natupad. Matagal ng pangarap ni Mary ang magkaroon ng playground dito sa bakuran. Yung may buhanginan, mga duyan, slide at mga bulaklak sa paligid. Sabi niya, gusto niyang makita ang mga bata sa kapitbahay na naglalaro ron araw-araw. Ilang beses siyang nagsulat sa munisipyo, ilang ulit siyang humarap sa opisina ng barangay. Pero palaging pangako lang at puro dahilan. Ang playground na yon ang siyang dahilan kaya siya nag-iipon. Ang wallet na yon ang naglalaman ng natitirang pag-asa ni Mary at ng pag-ibig ni Lolo Benjamin para sa kanya. Tahimik lang na nakikinig sina Lloyd at Nathan. Hindi nila alam kung paano sasabihin na sila man ay naantig sa kwento. At sa mga sandaling yon, naramdaman nila na ang kabutihan, ang tunay na pagmamalasakit, ay hindi kailanman nawawala kahit sa mga taong naiwang mag-isa. Tahimik ang buong bahay. Tanging tik-tak ng lumang orasan at mahinang paghinga ni Lolo Benjamin ang maririnig sa pagitan ng mga salitang puno ng bigat. Kaya ako iniipon yung pera
ay gusto kong tuparin yung pangarap ni Mary. Plano kong ipagawa yung playground bago sana ang birthday niya pero hindi na ako umabot. Nang sabihin yon ni Lolo Benjamin, bumagsak ang kanyang balikat at tuluyan na siyang napaiyak. Hindi iyak ng panghihinayang sa pera, kundi iyak ng isang lalaking nawalan ng pinakamamahal. Tahimik lang sina Lloyd at Nathan, pero ang kanilang mga puso ay tila nadudurog ng awat hiya dahil kahapon lang balak pa nilang angkinin ang perang yon. Kung alam lang namin, Lolo, Pabulong na sabi ni Lloyd. hindi sana namin naisip na itago yung pera nyo. Ngumiti ng mahina si Lolo Benjamin. Pinunasan ang kanyang luha at tiningnan ang dalawang bata na parabang mga apo niya. Hindi ko akalaing makakabalik pa yung wallet ko. Ang totoo, hindi ko na yan inaasahan. Ang kabataan ngayon, bihira na yung may puso katulad ninyo. Nakikita ko sa mga mata nyo, mabubuting bata kayo. Malumanay na sabi nito. Napayoko si Nathan, halos hindi makatingin. Naalala ko pa kahapon kung paano kayo tumitig sa mga mamahaling candy at tinapay dun sa tindahan. Siguro mahirap ang buhay nyo Marami kayong kailangan pero bihirang makuha. Wala po kaming pamilya, Lolo. Sa ampunan po kami lumaki. Wala kaming magulang. Mahina't halos pabulong na sabi ni Nathan. Biglang namutla si Lolo Benjamin. Saglit na natigilan at tila may nagbago sa kanyang mukha. Isang biglang liwanag ng pag-unawa at desisyon. Dahan-dahan siyang tumayo, lumapit sa lumang nightstand at kinuha ang isang maliit na pitaka. Mga apo, ginawa niyo ang tama kaya gusto ko ring gumawa ng tama. Binuksan ni Lolo Benjamin ang zipper ng wallet. Eto, kunin nyo. Gamitin nyo sa pagbili ng mga laruan, candy at kung ano pa mang kailangan nyo sa ampunan. Alam kong matutuwa ang mga bata ron. Lolo, hindi po namin pwedeng tanggapin yan. Gulat na sabi ni Lloyd. Ipon nyo po yan para sa playground ni Lola Mary. Apo, hindi ko na may papatayo ang playground na yon. Wala na si Mary para makita yun. Pero kung sa inyo mapupunta, kung sa mga bata mapupunta ay mas makakatulong pa. Alam kong matutuwa siya. Sigurado akong ngingiti siya mula sa langit kapag nakita niyang napasaya niyo ang ibang mga bata. Nagkatinginan sina Nathan at Lloyd at parehong umiling. Pero Lolo, wala nang pero. Napagdesisyonan ko na. At kahit anong sabihin niyo, hindi ko na babawiin. Ang kabutihan ay hindi binabawi, mga apo. Ipinapasa yan. Hindi na nakatanggi pa sina Lloyd at Nathan. Tahimik nilang tinanggap ang pera, habang ang luha ay unti-unting bumababa sa kanilang mga pisngi. At sa sandaling yon, naramdaman nila ang kakaibang init. Hindi mula sa kape, kundi mula sa kabutihang bumabalot sa bahay ni Lolo Benjamin. Hindi nila alam na ang maliit na kabutihang ginawa nila ay magpapaikot ng mas malaking kabutihan. Isang kabutihang magbabago, hindi lang sa kanilang kinabukasan, kundi sa buong komunidad na minsang pinangarap ni Mary. At sa puso ni Lolo Benjamin, alam niyang tama ang naging desisyon niya. Naniniwala siyang si Mary mula sa langit ay masaya pa rin. Masayang nakamasid sa kanya at sa dalawang batang nagbalik ng pag-asa sa kanyang puso. Alam ko, Mary, kung nasaan ka man, natutuwa ka. Ang pangarap mo ay may pagpapatuloy pa rin. Pagkatapos ng mahabang pag-uusap, nagpaalam sina Lloyd at Nathan kay Lolo Benjamin. Hindi bilang mga estranghero, kundi bilang mga tunay na magkaibigan. O marahil, mas tamang sabihin na bilang magkakapamilya. Pagbalik nila sa ampunan, agad silang tumakbo papunta kay Miss Marie. Bitbit ang pera at ang kwento ng himala. Ma'am, hindi po kayo maniniwala sa nangyari. Masiglang sabi ni Lloyd. Yung matandang tinulungan namin, siya po si Lolo Benjamin.
ibinigay niya po yung pera sa amin para sa mga bata sa ampunan. Humahabol ng hininga na sabi naman ni Nathan. Tahimik si Miss Marie nang marinig ang kwento. Habang ikinikwento ng dalawang bata ang lahat ng nangyari, mula sa supermarket hanggang sa bahay ng matanda, unti-unting napuno ng luha ang kanyang mga mata. Mga anak, napakaganda ng ginawa ninyo. At ang ginawa ni Lolo Benjamin, yun ang kabutihan ng puso. Kinabukasan, tinipon ni Miss Marie ang lahat ng mga bata sa ampunan. Ikinuwento niya ang kabutihan ni Lolo Benjamin at ng kanyang yumaong asawang si Mary. Kung paano ang isang pangarap na playground ay nagmula sa pag-ibig at nagpatuloy sa kabutihan ng iba. Pagkatapos ng ilang araw, nakipag-ugnayan si Miss Marie sa pamunuan ng ampunan. Nabuo ang isang voluntary group ng mga mas nakatatandang bata. Pinangunahan mismo ni Lloyd at Nathan. Sama-sama silang naglinis ng bakuran sa tapat ng bahay ni Lolo Benjamin. Tinanggal ang mga damong ligaw, nagbunot ng basura at itinanim ang mga paboritong bulaklak ni Mary, mga rosas at marigold. Tulad ng laging sinasabi ni Lolo Benjamin sa kanila. Pinunturahan nila ang mga lumang bangko, inayos ang sirang baras ng duyan at naglagay ng malaking sandpit, mga swing at isang slide sa gitna ng bakuran. At nang matapos, tila muling nabuhay ang lugar, puno ng tawa, takbo at sigla ng mga bata. Mula sa bintana ng kanyang silid, pinanood ni Lolo Benjamin ang mga batang naglalaro. Habang nakasandal sa kanyang upuan, isang ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang labi. Mary, tingnan mo sila. Ang saya nila, hindi ba? Ang pangarap mo ay natupad na rin sa wakas. Mula noon, tuwing weekend, bumibisita sina Lloyd at Nathan kay Lolo Benjamin. Nagluluto sila ng simpleng pagkain, nagkukwentuhan at minsan naglalaro pa ng chess o tumutulong maglinis ng bahay. Unti-unti, para silang mga apo. At si Lolo Benjamin, naging lolo na rin nila sa puso. 2 taon bago graduate sina Lloyd at Nathan mula sa ampunan, pumanaw si Lolo Benjamin. Tahimik, payapa at may ngiti sa labi. Bago siya pumikit sa huling pagkakataon, may iniwan siyang sulat at testamento. Isang liham na magpapabago sa kinabukasan ng 2 batang minahal niya. Para kina Lloyd at Nathan, kung sakaling ako'y mawala, ang bahay kong ito ay sa inyo na. Basa ni Lloyd sa sulat na yon. Ang tahanang ito ay para sa 2 batang nagpabalik ng init sa puso ng isang matandang malamig na ang mundo. Salamat sa inyo, Lolo Benjamin. Lumipas ang mga taon, lumaki sina Lloyd at Nathan bilang mabubuting tao. Matatag, mapagkumbaba at tapat. Nagtagumpay sila sa buhay, ngunit kailanman ay hindi nila nakalimutan ang araw na nagturo sa kanila ng pinakamahalagang aral. Ang kabutihan ay hindi nawawala, ito ay ipinapasa. Tuwing araw ng mga kaluluwa, dinadalaw nila ang puntod ni Lolo Benjamin. Isang magarang granite gravestone na laging may sariwang bulaklak. Salamat, Lolo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi namin malalaman kung gaano kabuti ang mundo kapag marunong kang magmahal, sabi ni Lloyd. At sa katahimikan ng sementeryo, tila may ihip ng hangin na dumaan. Parang bulong mula sa langit, ang tinig ni Lola Mary at Lolo Benjamin, magkasamang nakangiti. Masayang pinagmasdan ang mga batang minsang tinuruan ng kabutihan. Lloyd, naalala mo pa ba? Sabi ni Nathan. Sabi ni Lolo noon, ang kabutihan daw ay parang ilaw. Kapag ipinasa mo sa iba, hindi ito nauubos. Mas lalo pang ang luwiliwanag. Ngumiti naman si Lloyd. Oo, Nathan, totoo yun. At ngayon, yung mga batang tinulungan natin noon, may kanya-kanya na ring pamilya. May mga anak na rin silang natututo ng parehong aral. Kaya siguro, hindi kailanman mawawala ang kabutihan sa mundo. Basta may mga pusong marunong magmahal at magpatawad.
Sa dulo ng lahat, ang bahay na iniwan ni Lolo Benjamin ay nanatiling bukas. Hindi lang bilang tahanan, kundi bilang kanlungan ng mga batang ulila. Ginawa ito ni Lloyd at Nathan na isang small foundation na nagbibigay ng pagkain, laruan at edukasyon sa mga batang walang pamilya. At sa pintuan ng bahay, may nakasabit na maliit na karatula na gawa sa kahoy. The Mary and Benjamin Playground Foundation, where every child is loved and every heart finds home. At habang humahaplos ang hangin sa lumang bakuran, tila naririnig pa rin ni Lloyd ang tinig ni Lolo Benjamin. Mahina, ngunit malinaw. Apo, ang kabutihan ay huwag mong itago. Ibahagi mo dahil sa bawat pusong tinatamaan ito, muling nabubuhay ang pag-asa. At sa mundong puno ng tukso at pagdurusa, ang kwento ni Lloyd, Nathan at Lolo Benjamin ay nagpapaalala sa atin na may mga himalang nagmumula sa isang simpleng kabutihan lamang. Ang kabutihan ay parang binhing itinanim sa puso ng tao. Kapag inalagaan mo ito, tutubo itong puno ng pag-ibig. At ang mga bunga nito ay pag-asa para sa iba. Sa pamamagitan ng kanilang katapatan, nabuo muli ang pag-asa sa puso ng isang matandang nag-iisa. At natupad pa ang pangarap ng isang asawang nagmamahal kahit sa kabilang buhay. Minsan, hindi natin kailangan maging mayaman para makapagbigay ng kabutihan. Minsan, sapat na ang malinis na puso at ang pagtulong ng walang hinihinging kapalit. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.